1,000 years later. So, hi guys. It's me again. Sorry. I'm Mommy's daughter. And for today's video, I heard nga ang baboy daw sa akong mama is nanganak daw siya og 17 kabuok. So, I want to see it. So, let's go! So, siya ang nanganak. Then, look at. Siya ang nanganak. Look at. 17 kabuok. 17 baktin. First niya nga pag-anak guys, nakaanak siya og 13 kabaktin, and karon second time na niya nga panganak and 17 kabok ihang anak. Despite sa kahimtang karon sa mga baboy nga grabe kayo kalisod kay daghan kaayo og kanang sakit nga mo patay sa anay or sa baboy. And thanks God kay gi-bless jud niya pag-ayo ang akong parents. So, ako i-share sa inyo ha kung unsa ang mga tips nga ginabuhat sa akong parents sa pag-atiman sa kaning mga maong baboy. First tip kay if nahabalan na ang anay or if naamoy anay and inyo na siyang gipahabalan, after that, dapat i-less ninyo ang iyahang pagkaon. So, dapat limit ang inyong paghatag sa iyaha o pagkaon. Second tip, ang baboy daw kuno is dili sila magkapareha. So if ever magbuhi kag anay and tan-aw nimo ang anay is dili siya dali mabuntis, kanang kumbaga kung sa tao siya kay more siyag tumbo yun, then dispose it. Pangita og anay nga much better. Third tip, dapat dili ka manikas or dili ka kumbaga walay sagol binuang ang imuhang negosyo kay para i-bless ka og tama ni God. And if nagwonder mo kung giunsa nganong wala siya nakuanan sa sakit nga ang sakit sa baboy kay mukuyog siya sa hangin, so kani di ay diri sa kwan sa akong parents is gi-close jud nila pag-ayo nga dili kayo siya mahapak sa hangin, then gibutangan lang nila og ceiling fan para dili kaayo init ang baboy. And also kuyugan pod sa nga ilikay ang mga sakit. See, very healthy kayo sila, puyag lang, and good mama pig kayo siya, like iyang giisa iyang isa katiil para iyang mga anak dili maglisod. So good job. So kanilang sa for now, and thank you so much for watching, and if you like this video, please hit like and subscribe me for more videos. Bye. Amping.